Magandang araw po mga ka-recap. Ngayon naman po ay atin namang balikan at ipagpatuloy ang kwento ni Logan McClane at ang kanyang misyon na protektahan ang kanyang pamilya. Matapos nga na matalo ng mga McClane ang test run at makuha ang kanilang palasyo at ari-arian ay kinausap ni Patrick si Logan para sa isang mahalagang bagay. Inalok ni Patrick si Logan na maging tagapagmana ng McClane at ang susunod na patriarch. Pero tinanggihan ito ni Logan. Nagulat si Patrick sa sinabi ni Logan at tinanong kung ano ang problema niya sa pagiging isang tagapagmana ng pamilya. Kung nag-aalala daw si Logan dahil sa kanyang reputasyon, ay sigurado siyang magbabago na ito dahil sa ginawa niyang kamangha-mangha sa digmaang naganap. Pero sinabi ni Logan na hindi daw ito ang dahilan. Para sa kanya, ang posisyon ng pagiging patriarch ay mas nababagay sa kanyang nakakabatang kapatid na si Ronyan. Si Ronyan daw ay naging isang Force user sa edad lamang na 14. 5 taon na mas maaga kaysa sa kanya. Walang makakapagsabi kung anong kamanghamanghang bagay ang magagawa niya sa susunod na mga taon at pagdating ng tamang edad niya. Walang reaksyon si Patrick sa dahilan ni Logan. Mukhang tama ang mga sinabi niya. Pero sinabi ni Patrick na sa lakas na taglay ni Logan, ay karapat-dapat pa rin siyang maging kandidato sa pagiging tagapagmana. Sa isip ni Logan ay wala siyang makukuhang benepisyo sa pagiging tagapagmana. Ayaw niyang sayangin ang kanyang panahon para magsanay bilang isang baron. Mas gugustuhin niyang mag-training para lumakas at nang sa ganoon ay makagamit na siya ng aura. Sinabi ni Logan kay Patrick na bilang isang nakakatandang kapatid ay nais niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang kapatid sa posisyon. Kaya sana daw ay hintayin muna ng kanyang ama na umabot si Ronyan sa tamang edad bago magdesisyon kung kanino ipapamana ang pagiging baron. Natuwa si Patrick sa narinig. Hindi niya daw inaasahan na magiging maalahanin si Logan sa kanyang nakakabatang kapatid. Napagdesisyunan ni Patrick na iurong ang pagpipili ng tagapagmana sa susunod na 5 taon. Ikinatuwa ni Logan ang desisyon ng kanyang ama at nagpasalamat ito. Pero sinabi ni Patrick na kailangan niyang bigyan ng pabuya si Logan. Pag nakabalik na sila sa kanilang mansyon ay sa kanila bibilangin ang lahat na nakuha sa mga test run. Ang kanilang pabuya ay aabot siguro ng higit 100,000 ginto. Pero hiniling ni Logan na kung maaari ay siya ang pipili ng pabuyang matatanggap. Ano kaya ang pabuyang hihilingin ni Logan sa kanyang ama? Sumunod na mga araw ay bumalik na sila Logan at Patrick sa teritoryo ng mga McClane. At doon ay sinalubong sila ng pagpupugay ng mga residente. Tagumpay sila sa nangyaring digmaan laban sa mga test run. Namangha ang mga tao dahil nakabalik sila agad matapos lang ng 1 linggo. Pero ang tunay na digmaan daw ay natapos lang ng 1 araw. Pero paano daw nila ito nagawa? Hindi nila inaasahan na sobrang lakas ng mga kabalyero ng mga McClane. Ito daw ay dahil sa unang anak ng mga McClane na si Logan. Ayaw pang maniwala ng ibang tao dahil ang pagkakakilala nila sa kanya ay isang suwail na anak. Pero siya daw ang dahilan kasama ang kanyang mga mersenaryo kung bakit nabago ang daloy ng labanan. Naubos nila ang isang hukbo ng mga kalaban gamit ang kanilang misteryosong sandata. At hindi lang yon, si Logan mismo ang nakatalo sa isang high-rankang na knight. Mukhang nagbago na nga ang panganay na anak ng mga McClane na si Logan. Mukhang hindi nga siya baliw at baka may dahilan kung bakit siya bumibili ng mga karne ng kalok. Iba na ngayon ang tingin ng mga tao kay Logan. Puno na ito ng paghanga. Naririnig lahat ni Logan ang mga papuri ng mga tao sa kanya kaya siya nahihiya. Sinabi ni Ronyan sa kay Logan na nakatingin daw ang mga tao sa kanya kaya subukan daw nitong ngumiti sa kanila. Nahihiyang tumingin si Logan sa mga tao at sinubukang ngumiti. Ngumiti nga si Logan pero iba yata ang tingin ng tao sa kanyang mga ngiti. Natakot ang ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganito ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanyang ngiti. Kita naman sa mata ni Patrick ang paghanga sa anak. Ngayon ay nagsalita na ang patriarch at inanunsyo ang kampiyon sa digmaan na ito. Walang iba kung hindi si Logan McClane. Sinigaw ng mga tao ang pangalan ni Logan ng buong pagpupugay. Dumating na nga ang lahat sa mansyon at nagpatuloy sa pagsasaya. Si Logan naman ay naisipan maglakad-lakad sa labas. Hindi siya makapaniwala na may lakas pang magsaya ang mga tao matapos ang digmaan. Nagulat si Logan nang biglang may sumigaw sa kanyang likuran. Ito ay ang kanyang stepmother at ang ina ni Ronyan na si Marian. Narinig daw ni Marian na tinanggihan ni Logan ang alok ng patriarch na maging tagapagmana.
Ano daw ang pinaplano niya? Pinigilan ni Ronyan ang kanyang ina at humingi ng paumanhin kay Logan. Sinabi ni Logan ayos lang ito sa kanya. Sa isip ni Logan ay hindi nabanta si Marian sa kanya. Nawala na ang halaga niya nang tinalikuran siya ng kanyang pamilya sa gitna ng digmaan. Pero gusto niya pa ring humingi na ng paumanhin kay Ronyan at ito na ang tamang pagkakataon. Sinabi niya sa kanyang stepmother na alam niyang hindi katiwa-tiwala ang mga ginagawa niya sa mga nakaraang buwan, at siya daw ay nagsisisi sa anumang kasalanang nagawa niya kay Ronyan. Inaamin niya din na nagselos siya sa nakakabatang kapatid. Humingi siyang muli ng paumanhin sa kanyang nakakabatang kapatid. Simula daw nang nakabalik siya ay ilang beses na daw siyang humingi ng tawad kay Ronyan pero hindi niya sinasabi kung para saan. Nalilito si Ronyan sa sinasabi ni Logan. Inamin ni Logan na sa mga nakaraang taon ay totoong kinakasuklaman niya si Ronyan. Iniwasan niya ang sariling kakulangan at itinoon ang galit kay Ronyan. At ito ay tunay na pinagsisisihan niya. Kaya ngayon ay hayaan daw siya ni Ronyan na humingi ng sinserong paumanhin sa kanya. Sa isip ni Logan ay alam niyang hindi basta-basta natatakpan lang ng magandang gawain ang mga kasalanang nagawa niya. Pero nagulat siya sa sinabi ni Ronyan. Wala daw ito sa kanya at alam niyang kapag naghintay lang siya ay siguradong magbabago at matatanggap din siya ni Logan. Kaya masaya si Ronyan sa mga sinabi ni Logan. Hindi makaimik si Marian. Sinabi ni Logan kay Marian na totoong nag-aalala siya kay Ronyan at tunay niya ring hangad na si Ronyan ang maging tagapagmana ng McLean. Alam niya rin na mahirap pang pagkatiwalaan ang mga salita niya ngayon kaya hayaan daw sana siyang ipakita ito. Walang nasabi si Marian at tahimik na bumalik ito sa loob ng palasyo. Sa isip ni Logan ay sapat na muna ito. Kinaumagahan ay hinanap ni Logan ang dwarf at naglakad sila sa masukal na bahagi ng teritoryo ng mga McLean. Tinanong ng dwarf si Logan kung saan ang sulok ng mundo sila pupunta ngayong kakabalik niya lang sa digmaan. Sinabi ni Logan na matagal nagpahinga si Hamar kaya ngayon ay panahon na para bumalik sa trabaho. Sa isip ni Hamar ay mukhang pipigain na naman siya ni Logan sa trabahong ito. Pero sinabi ni Logan na huwag mag-alala si Hamar dahil siguradong magugustuhan niya ang trabahong ito. Sa isip ni Hamar ay paano niya naman malalaman ang kanyang gustong gawin. Nakarating na sila kanilang destinasyon at namangha si Hamar sa tanawin na nakikita. Ito ay mga burol na sakop ng mga McLean. Sa kasalukuyan ay hindi pa ito nade-develop. Ang kaburolan pala ay ang pabuyang hiningi ni Logan sa kanyang ama. Noong una ay nagtataka pa si Patrick sa hiling ni Logan na ide-develop niya ang mga burol. Ito ang mga burol na malapit sa teritoryo ng mga Tesron. Sinabi ni Patrick na mga burol nga ito pero tinuturing na wasteland ang lugar na iyon dahil walang kayamanan ang matatagpuan doon. Bakit ito ang napiling lugar ni Logan? Sinabi ni Logan na basta lang at baka may ginto pang nakabaon doon na hindi lang nakikita. Ano kaya ang nasa mga burol na ito at bakit ito ang napiling lugar ni Logan para i-develop? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!